Hello mga bata! Isang maganda at mapagpalang buhay sa ating lahat. Ako nga pala si Teacher Aika, ang magiging gabay ninyo sa ating aralin sa PE4. Handa na ba kayo? Mahusay! Tara, simulan na natin! Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng ika-4 na markahan. At ang ating aralin ngayong araw ay pagpapanatili at pagpapaunlad ng physical fitness. Para sa ating most essential learning competencies, una, natutukoy ang mga sangkap ng skill-related fitness. Ikalawa, natutukoy ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawaing pisikal katulad ng paglinang ng balance at reaction time. Sa mga nakaraang aralin, ang mga sangkap ng skill-related fitness ay tinalakay upang bigyang halaga ang mga ito para sa pagpapaunlad ng iyong mga gawaing pisikal o physical activity. Muli nating bigyang pansin ang 6 na sangkap ng skill-related fitness, kagaya ng mga sangkap ng health-related fitness. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin na linangin ng skill-related fitness. Ang mga sangkap na ito ang kalimitang ginagamit sa mga gawaing pang-sports. Ang 6 na sangkap ng skill-related fitness ay ang mga sumusunod. Una, agility. Ikalawa, balance. Ikatlo, coordination. Ika-4, power. Ika-5 ang speed at ang ika-6 ay reaction time. Iisa-isahin natin yan sa ating aralin. Ang unang skill-related fitness ay agility or liksi. Katangian, kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan ng mabilisan at naaayon sa pagkilos. Mga sports na kinapapalooban ng ganitong kakayahan ay ang mga sumusunod: wrestling, diving, soccer, tennis, at badminton. Ang ikalawang skill-related fitness ay ang balance o balanse. Katangian, kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa o static balance, dynamic balance o in-flight. Mga sports na kinapapalooban ng ganitong kakayahan ay ang mga sumusunod: gymnastics at ice skating. Ang ikatlong skill-related fitness ay ang coordination o koordinasyon. Katangian, kakayahang magamit ang mga pandama kasabay ng isang parte o higit pang parte ng katawan. Mga sports na kinapapalooban ng ganitong kakayahan ay ang mga sumusunod: basketball, baseball, softball, tennis, at golf. Ika-4 na skill-related fitness ay ang power. Katangian, kakayahang gamitin ng mabilis ang lakas. Ito ay kombinasyon ng bilis at lakas. Mga sports na kinapapalooban ng ganitong kakayahan ay ang swimming, athletics, at football. Para naman sa ika-5 skill-related fitness, ito ay ang speed o bilis. Katangian, kakayahan ng katawan na gumalaw o makasaklaw ng distansya sa maikling takdang panahon. Mga sports na kinapapalooban ng ganitong kakayahan ay ang mga sumusunod: takbuhan, mabilisang pagbasa o pagbato at pagsalo ng bola. At ang ika-6 naman na skill-related fitness ay ang reaction time. Katangian, sapat na oras na ginagamit sa paggalaw kapag naisip ang pangangailangan sa pagtugon sa galaw. Ngayon naman mga bata, dadako tayo sa mga gawain.
Gawain sa pagkatuto bilang isa ay ang inventaryo ng aking gawaing pisikal. Basahin ang talaan at lagyan ng check ang column kung ang mga gawaing pisikal or physical activity na nabanggit ay lumilinang sa mga sangkap ng skill-related fitness. Kopyahin ang talaan at sagutan sa iyong kwaderno. Sa talaan, makikita natin ang mga gawaing pisikal. Pag-ehersisyo, paglalaro, pagsasayaw, pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at paglilinis ng bahay, at paghahalaman. Ang ating skill-related components ay ang mga sumusunod: agility, balance, coordination, power, speed, at reaction time. Matapos sagutan ang talaan, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang masasabi nyo sa inventaryo ng inyong gawaing pisikal? Ikalawa, sa paanong paraan malilinang ang mga sangkap ng skill-related fitness? Ikatlo, bakit mahalagang pag-ibayuhin ang mga gawaing nakapagpapaunlad sa mga sangkap ng skill-related fitness? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gumuhit ng mga gawaing nakalilinang ng sumusunod na sangkap ng skill-related fitness at lagyan ito ng isang slogan na naaayon kung paano mapapaunlad ang sangkap na iyong napili. Agility, speed, power. Tingnan ang pamantayan ng pagmamarka. Kailangan mong bantayan ang nilalaman, orihinalidad, kabuuang presentasyon at pagkamalikhain ng iyong gawa. At ito ay mamarkahan natin bilang na napakahusay, mahusay, at nagsisimula pa lamang. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, isipin ang mga laro, sayaw at pang-araw-araw mong gawain na nagpapamalas ng iyong kakayahan sa pagbabalanse. Sa talaan sa ibaba, isulat ang mga gawaing ito at ipaliwanag kung paano ninyo nagagamit ang kakayahan sa pagbabalanse. Kopyahin at isulat sa iyong talaang papel o kwaderno ang iyong kasagutan. Mayroon tayong laro at sports, sayaw at pang-araw-araw na gawain. Matapos sagutin ang talaan, sagutin naman ang mga sumusunod na katanungan. Una, anong laro o sports ang ginagamitan ng pagbabalanse? Ikalawa, sa anong sayaw na ipapakita ang kasanayan sa pagbabalanse? At ikatlo, bakit mahalaga sa pang-araw-araw ang kasanayan sa pagbabalanse? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, isagawa ang gawain na nasa ibaba. Ipasa ang iyong video sa iyong guro. Paglinang ng balanse backward hop. Ito ang mga pamamaraan. Una, gumawa ng 5 hop ng patalikod gamit ang kanang paa, habang bahagyang nakataas ang nakabuluktot na kaliwang paa. Panatilihing nakapikit ang mga mata. Ikalawa, sa huling hop, manatiling nakatayo sa kanang paa sa loob ng 3 segundo. Ikatlo, ulitin sa kaliwang paa. At ika-4, ulitin lahat ng 3 ulit na nagsasalitan ang kanan at kaliwang paa. Tandaan na ang paglinang sa gawaing pisikal ay isang mahalagang bahagi para mapaunlad ang antas ng fitness ng isang tao. Ang balanse ay mahalagang sangkap ng kaangkupang pisikal or physical fitness upang lubos na makagawa ng gawain ng mahusay. Mahalaga rin dapat na matutuhan ng isang mag-aaral na kagaya ninyo ang kaalaman at kasanayan sa reaction time. Isang mahalagang kasanayan na maging alisto at may sapat na kakayahan sa reaction time. Ngayon naman, subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5.
Isagawa ang mga sumusunod na gawain upang malinang ang iyong reaction time. Paglinang ng reaction time, coin catch. Ito ang mga pamamaraan. Una, maglagay ng barya sa siko. Ikalawa, ilapat ang siko na nakaayon sa sahig. Iwasang mahulog ang barya. Ikatlo, gamit ang kamay na nakatuong siko, saluhin ang barya. Tingnan ang nasa larawan sa susunod na pahina. Isagawa ang coin catch ng ilang ulit upang ito ay maisagawa ng tama at malinang ang kasanayan. Ipasa mo ang iyong video sa iyong guro na nagpapakita ng paglinang ng reaction time. Tandaan mo, laging isaisip na sa lahat ng ating pang-araw-araw na gawain ay ginagamit natin ang kasanayan sa balanse at reaction time. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sa tulong ng isang kontrata na nasa ibaba, gumawa ng personal na kontrata para sa paglinang ng balanse. Ipasa ang kontrata sa susunod nating pagkikita. Kontrata ng pagbabago para sa paglinang ng balanse. Isulat ang iyong pangalan, baitang at seksyon. Ako si pangalan mo na nangangakong pagbubutihin ang kasanayan sa balance o balanse. Bilang pagtupad sa aking pangako, ako ay gagawa at makikilahok sa mga gawaing makapagpapaunlad ng aking balance. Isulat ang mga gawaing makapagpapaunlad sa kasanayang nabanggit. Magsusulat ka lamang ng 5. Kailangan mo itong lagdaan at lagdaan din ito ng iyong magulang. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Paglinang ng balance. Una, ano ang kahalagahan ng balance? Ikalawa, sa paanong paraan malilinang ang balance? At ang ikatlo, ano-anong mga gawain ang nagpapakita ng kasanayan sa balance? Ika-4, naisagawa mo ba ng buong husay ang backward hop? At ang ika-5, alin sa mga sumusunod ang iyong naramdaman sa pagsasagawa ng backward hop? Gawain sa pagkatuto bilang 8. Isagawa ang mga sumusunod na aktibidad na nagpapakita ng balance at reaction time. Una, pagtulay sa balance beam. Ikalawa, pagsalo ng stick. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan pagkatapos ng gawain. Una, paano mo na ipakita ang kasanayan sa balance or reaction time? Ikalawa, ano ang iyong naramdaman sa pagsasagawa ng mga gawain at bakit? Paglinang ng reaction time. Una, ano ang kahalagahan ng reaction time? Ikalawa, sa paanong paraan malilinang ang reaction time? Ikatlo, ano-anong mga gawain ang nagpapakita ng kasanayan sa reaction time? At ang ika-4, naisagawa mo ba ng buong husay ang coin catch? At ang ika-5, alin sa mga sumusunod ang iyong naramdaman sa pagsasagawa ng coin catch? Diyan po nagtatapos ang ating aralin.